Alright mga kagodyos, may nagtanong sa akin, pagan ba ang Valentine's Day? At bilang Kristiyano, pwede ba tayong mag-celebrate nito? May mga nagsasabi kasi na bawal daw, may mga nagsasabi naman na okay lang kahit may halong lust at immoralidad. So ano ba talaga ang sinasabi ng Bible regarding this matter? Tara, pag-usapan natin yan. Una, alamin muna natin, paano ba nagsimula ang Valentine's Day? Sa history, ito ay inuugnay kay Saint Valentine, isang Kristiyanong pari noong Roman Empire na pinapahalagahan ng kasal at commitment kahit may persecution. Oo, may mga nagsasabi na may connection ito sa sinaunang Roman festivals. Pero linawin natin ito, ang Valentine's Day ngayon ay mas cultural at secular celebration ng romantic love. Hindi ito automatic pagan worship. Bilang Kristiyano, hindi lang origin ang tinitignan, kundi ang layunin ng puso. Sa Romans chapter 14 verse 5 ang sabi, ang bawat isa ay magpasya ayon sa kanyang sariling pag-iisip. Pangalawa, pero ito ang babala. Nagiging delikado kapag ginagamit ito para sa lust at sexual sin. Mga ka-good news, dito nagkakamali ang marami. Hindi ang petsa ang problema, kundi kapag ginagawa itong excuse para sa kasalanan. Valentine's naman daw kaya okay lang mag-live-in. Valentine's naman daw kaya okay lang makipag-sex kahit hindi kasal. Pero malinaw ang salita ng Diyos. Sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 3 hanggang 4 ang sabi, ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal. At sabi pa sa Hebrews chapter 13 verse 4, igalang ng lahat ang pag-aasawa at panatiling malinis ang higaan. Mga kapatid, hindi lahat ng romantic ay righteous. Ang tunay na pag-ibig hindi lamang feelings, ito ay kabanalan. Pangatlo, kaya ang tanong natin ngayon, Christ-centered ba o flesh-centered ang celebration mo? Ka-good news, kung tungkol ito sa lust, pagtataksil, at makamundong pag-ibig, hindi ito kalugod-lugod sa Diyos. Pero kung tungkol ito sa pag-ibig sa mag-asawa, godly relationship, pagpapahalaga sa relasyon, at pag-alala sa pag-ibig ng Diyos, pwede mo itong gawin para sa Kanya. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether you eat, whether you drink, do it all for the glory of God. So masama ba ang Valentine's Day? Hindi automatic. Ang mas mahalagang tanong ngayon, ang puso ko ba ay sumusunod kay Kristo o sa tawag ng laman? Ka-good news, kung magse-celebrate ka ng Valentine's, gawin mo itong banal. At kung hindi ka naman nagse-celebrate, igalang mo rin ang conviction ng iba. Sabi sa Colossians chapter 2 verse 16, huwag tayong magpahatol tungkol sa mga araw na itinatanggi. Mga ka-good news, ang tunay na sukatan ng pag-ibig ay hindi roses at chocolates, kundi ang pag-ibig na ipinakita ni Kristo sa krus. What are your thoughts? I-type mo sa comment section. Pag-usapan natin.